Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, January 7, 2025, Tuesday. Alamin natin ang mga lugar na maaapektuhan ng iba't ibang weather system at ang La Nina update na nilabas ng pag-asa na dahilan para mas maging maulan sa bansa at dumami ang bagyo na lalabas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa, ang northeast monsoon o amihan sa northern at central Luzon, habang ang shear line naman ang magpapaulan sa silangang bahagi ng southern Luzon. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Ang mga rehiyong ito ay kailangan maghanda para sa posibleng pagbaha o landslide dulot ng katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-ulan. Sa Quezon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorm dahil sa epekto ng shear line. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha o landslide, kaya't manatiling alerto. Sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto, ngunit manatiling handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Posibleng magdulot ng biglaang pagbaha o landslide ang malalakas na thunderstorms sa ilang lugar. At kahapon nga, naglabas na ng La Nina alert ang pag-asa. Ayon sa pinakahuling ulat, ang La Nina condition ay kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific. Ang mas malamig na temperatura ng dagat na nagsimula noong September 2024 ay tumindi noong December, kaya't naabot ang La Nina threshold. Ang sitwasyong ito ay malamang magpatuloy hanggang sa January, February, and March JFM 2025 season. Dahil dito, inaasahan ang mas mataas na posibilidad ng mas maraming ulan sa buwan ng January to March na maaaring magdulot ng pagbaha, flash floods, at rain-induced landslides. Bukod dito, mas mataas din ang posibilidad ng tropical cyclone activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa nasabing panahon. Kaya patuloy kayong umantabay sa mga weather update natin dito sa channel. Pero as of now, wala pa naman tayong namomonitor na tropical cyclone threat potential hanggang sa January 19 base sa latest update ng pag-asa. Gamit ang ibang weather model, wala din tayong nakikitang sama ng panahon na posibleng mabuo ngayong week. At syempre, kahit wala naman bagyo, andyan naman ang amihan at shear line at ITCZ na patuloy na nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.